Hello mga kasandata, kamusta po kayo? Ako po ulit si Mark, ang inyong narrator, ang boses sa likod ng mga kwento dito sa Sandatang Pinoy Horror Stories. Meron po tayong bagong kwento para sa araw na ito, na ang pamagat po ay Birthday Horror Stories. Sana po ay magustuhan ninyo. Umpisahan na po natin ang kwento mga kasandata. Tulad ng sinasabi nila, ay walang katumbasang pagmamahal ng isang magulang o ina sa kanyang anak. Lahat ay kaya niyang isakripisyo at handa niyang gawin para lang sa ikabubuti mo. Kahit pa dumating ang araw na buhay nito ang nakataya at mawala na ito sa mundo, ay kapakanan at kinabukasan mo pa rin ang iniisip nito. Hello Sir Mark, at isang maganda at mapagpalang araw sa lahat ng inyong mga masugid na tagapakinig. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Christina. Hindi ko tunay na pangalan. Sa kasalukuyan ay dito ako naninirahan sa lalawigan ng Davao del Sur. Isa ako sa mga masugid mong tagapakinig. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang kwentong hango sa tunay na buhay at sarili kong karanasan. Kung paano ko nakilala sa kakaiba at kababalaghan na paraan ang aking tunay at butihing ina. Taong 2002 nang mangyari ang karanasan kong ito. Nang mga panahong yon ay nasa edad 17 pa lamang ako. Masasabi kong may karangyaan naman ang buhay na mayroon ng pamilya ko. Sa bayan kami nakatira at bato na ang bahay namin. Mayroon kaming malawak na palayan sa baryong hindi kalayuan sa kinatitirahan namin. At may pinapatakbo pang tindahan ng bigas ang aking inang si Nanay Letty. Puno ng pagmamahal at masaya ang pamilya namin. Kahit na 3 lamang kami sa buhay. Dahil nag-iisang anak lamang ako ni Nanay Letty at Tatay Dulpo. Ayon kasi sa mga ito, ay hirap silang magkaanak at himala na lang na nabuo ako at naging anak nila. Kaya naman laking tuwa at pasasalamat nila sa may kapal na dumating ako sa buhay nila. Ayon pa kay Nanay Letty, kahit anong gawin nilang pagsisikap ni Tatay Dulpo na madagdagan ako, ay hindi na talaga ito nangyari pa. Sa kadahilan ng noong magkaroon siya ng hindi inaasahang aksidente, ay naapektuhan ang kanyang matres. Sanhi para hindi na siya pwedeng magkaanak pa. Kahit na gustong-gusto kong magkaroon ng kapatid noon, ay tinanggap ko na lamang na hindi na ito mangyayari pa dahil wala naman akong magagawa sa kalagayan ng aking ina. Hindi naman sila nagkulang sa pagmamahal at pag-aaruga sa akin. Kaya wala akong karapatang magreklamo at magdemand sa kanila ng masigit pa sa mga naibibigay nila sa akin. Maging sa mga material na bagay, ay wala na akong mahihiling pa. Kumbaga, laki sa layaw ako, at kahit anong gustuhin ko ay nakukuha ko. Mag-isang anak lang kasi ako, at alam kong sa ganoong paraan na lamang binabawi ng mga magulang ko ang pangungulila ko sa kapatid. Pero kahit ganun pa man, ay hindi naman ako lumaking matigas ang ulo at suwail. Malaki pa rin ang takot ko sa mga magulang ko at lalong-lalo na ang respeto. Subalit magmula nang magkaisip ako ay tila ba may kung anong kulang sa buhay ko na hindi ko matukoy-tukoy kung ano ito. Kahit anong pilit ko ay may kulang talaga. At natitiyak kong hindi pagmamahal ng mga magulang o pangungulila sa kapatid ang nararamdaman kong yun. Para bang may parte ng buhay ko ang nawawala sa kabila ng karangyaan namin. Naging palaisipan din sa akin kung bakit hindi ko kamukha ang mga magulang ko. Ibang-iba kasi ang itsura ko sa kanila. At minsan pa nga ay napagkakamalan akong hindi nila tunay na anak. Matangkad kasi ako at parehong may kaliitan ng mga magulang ko at mas maputi ang kulay ko kaysa sa kanila. Sa tuwing nangyayari yun, ay mariing sinasabi sa akin ni Nanay Letty
na nagmana ako sa lola at iba ko pang tiyahin na ng mga panahong yon ay hindi ko pa naman lubos na kilala at nakikita. Ang ilan kasi sa mga kamag-anakan namin ay malayo din naman ang itsura sa akin. Huwag mo na nga lang patulan ng mga yan at inggit lang yan sa ganda mo, anak. Nasa lahi na natin yan at may lahing Kastila ang lola mo. Malamang sa kanila ka nagmana. Minsang wika ni inay nang asarin ako ng iba naming kapitbahay na hindi ako tunay na anak ng mga magulang ko. Anak nyo naman talaga ako, di ba, Nay? Paninigurado ko pa. Aba syempre naman, ako ang naghirap sa'yo at dugot buhay ko ang iaalay ko para lang sa'yo. Tandaan mo yan, anak. Ikaw ang nag-iisang anak namin ni Tatay Dulpo mo. Anito at hinalikan pa ako sa noo. Kahit na madalas akong makarinig ng mga salita patungkol sa akin at ng mga magulang ko, magkaganon man ay hindi ko na lamang ito pinagtutuunan pa ng pansin dahil alam ko namang hindi lahat ng magkakadugo ay magkakamuka. Naisip ko na lang na baka pinaglihi ako ni inay sa ibang tao. Magmula din nang magkaisip ako ay inaakala kong bukas ang third eye ko sa kadahilanang may nakikita akong babaeng hindi ko maipaliwanag ang itsura dahil malabo ito sa paningin ko. Nakadistansya lang ito sa akin at hindi ko malapit-lapitan dahil sa tuwing tinatangka ko ay bigla na lang itong nawawala o naglalaho na parang bula. Ngunit ang labis kong ipinagtataka ay sa tuwing kaarawan ko lang nagpapakita. Isang beses lang sa isang taon at magmula nang tumungtong ako ng 14 na taong gulang ay mas naging matindi na ang pagpaparamdam niya sa akin na para bang may nais itong iparating. Bago pa lang kasi sumapit ang eksaktong kaarawan ko ay nagpaparamdam na ito. Kung noong unang mga pagpapakita niya ay nasa malayo ko lang siya natatanaw, nang mga nagdaang taon ay palapit na ito ng palapit sa akin na minsan ay nasasabi ko na lang sa sarili kong hindi ko nagugustuhin dumating pa ang kaarawan ko dahil magpaparamdam at magpapakita na naman ito sa akin. Palinaw pa rin kasi ng palinaw ang imahe ng babaeng multo sa paningin ko at nakakatakot talaga ito. Kahit na ang mga pagpaparamdam pa lang nito ay nag-iiwan talaga ng takot sa akin. Subalit maliban sa multo ng babaeng nakikita ko, ay hindi na ako nakakakita pa ng ibang multo o elemento. Kaya naman doon ko din naisip na hindi bukas ang third eye ko. Dahil ito lang ang katangi-tanging nakikita ko. Hindi ba dapat, Sir Mark, kung bukas ito ay iba't ibang nilalang o mga elemento na ang nakikita ko, gaya ng mga napapanood ko sa telebisyon? Pero hindi. May mga pagkakataon pang ang tinatanong ko si Nanay Letty kung nararamdaman niya din ba ang kakatuwang nararamdaman ko sa paligid namin. Subalit nang sabihin nitong wala ay hindi ko na siya kinulit pa. Hindi totoo ang mga ganyang nilalang, anak. Tinatakot mo lang ang sarili mo. At ang laki mo na matatakutin ka pa rin? Iwan mo na ang panonood ng mga nakakatakot sa telebisyon. Nang sa ganun ay hindi ka na matakot. Tanging sabi nito nang minsang sabihin ko sa kanya ang mga kakaibang nararanasan ko. Dahil sa hindi naman naniniwala sa mga kababalaghan at multo si Nanay Letty, ay ipinagsawalang bahala ko na lamang ang mga napapansin kong yun. Sumakto din namang naging abala na rin ako sa pag-aaral at pagtulong sa mga magulang ko sa tindahan namin ng bigas. Naging maayos naman ang lahat at tuluyan nang nawaglit sa isipan ko ang multo ng babaeng nakikita ko. Lumipas na lang ang mga araw at buwan ay naging normal na ulit ang buhay ko. Hanggang sa isang araw nun, buwan na ng kaarawan ko. Naging abala na kami ni inay sa sala sa paglilista at pag-iisip ng mga kakailanganin namin para sa darating kong 17 kaarawan sa mga sumunod na araw.
ay nagpaalam si Nanay Leti na may kukunin siya sa silid tulugan nila ni Tatay Dulpo. "Saglit lang anak," wika ni Inay. "Sige po Nay, ako na po muna ang maglilista dito." Wika ko nang tumayo na si Nanay Leti. Sinundan ko na lang siya ng tingin ng maglakad na ito paakyat sa ikalawang palapag kung nasaan ang silid nila ni Tatay. Matapos yun ay itinuon ko na ulit ang atensyon ko sa paglilista at pag-iisip dahil marami-rami ang bibilhin at ihahanda namin. Naisip kasi ni Nanay na imbitahan ko ang mga kaklase ko pag sumapit na ang kaarawan ko. Sumakto namang Sabado yon at walang pasok kaya marami kaming inaasahan na dadalo. "Tapos ka na ba?" Rinig kong wika ng isang malamyos na boses na inakala kong si Inay Leti at naramdaman ko pang may humawak sa balikat ko na malamig na kamay. "Hindi pa po Nay, ang lamig naman po ng kamay mo." Tugon ko at hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang agaran akong napalingon sa likuran ko kung saan nanggaling ang boses na narinig ko. Pero paglingon ko ay wala akong nakitang tao at namutawi ang katahimikan sa buong paligid. Napalingon-lingon pa ako para hanapin kung nakabalik na ba si Nanay. Ilang sandali pa ang lumipas ay saka ko palang narinig ang yapak nitong pababa ng hagdan. Doon ko palang napagtantong dalawa lang pala kami ni Nanay sa bahay ng mga oras na yon dahil nasa trabaho pa si Tatay Dulpo. Kaya naman nakaramdam ako ng kaba at kilabot sa isiping sino ang nagsalitang yun at humawak sa balikat ko. "Nay, kakababa mo lang po di ba?" Takang tanong ko. "Oo naman, nakita mo naman di ba?" Tugon nito at may iniabot pa sa akin. "Mamaya na natin tapusin yan at magpunta na muna tayo sa tindahan. Hatiran natin sila ng merienda." Ani Nanay na ang tinutukoy ay ang mga tindero at tindera namin. Nakita ko pang nagpatiuna na itong maglakad. "Sige po." Yan na lamang ang naging tugon ko at dali-dali na akong sumunod sa kanya dahil ramdam ko pa rin ang takot ng mga sandaling yon. Habang naglalakad kami sa daan patungo sa tindahan namin ay doon ko napagtantong hindi boses ni Nanay Leti ang narinig ko, kundi boses ito ng ibang tao. Babae ang nagmamay-ari nun kaya inakala kong boses ni Nanay ang naririnig ko dahil dalawa lang naman kami sa bahay. "Bakit ang lalim naman ata ng iniisip mo anak?" Tanong ni Nanay sa akin. Ano kasi Nay, malapit na naman ang kaarawan ko. Kaya nagpaparamdam na naman yung multong sinasabi ko po sa inyo." Tugon ko rito. "Hay nako, ayan ka na naman sa multo na yan. Bakit kami hindi naman namin nararamdaman yan?" Nakaismid na sambit ni Nanay. Hindi ko po alam. Baka may masama po akong nagawa noong nakaraang buhay ko." Tanong ko sa kanya na ikinatawa niya naman. "Magtitigil ka nga at guni-guni mo lang yan." Nang sabihin yun ni Nanay ay pinili ko na lang na manahimik hanggang sa makarating kami sa tindahan namin. Kinagabihan ay hindi ako makatulog kakaisip na baka magpakita na naman sa akin ang multo ng babaeng hindi ko malaman kung sino o ano ang kailangan nito sa akin. Hanggang sa hindi ko na malayang nilamon na pala ako ng antok at tuluyan ng nakatulog. Mabilis na lumipas ang araw at sumapit na ang araw ng kaarawan ko. Laking pagtataka ko kung bakit matapos kong marinig ang boses ng babae ng magdaang araw sa bahay namin ay wala nang nagparamdam pa sa akin. Kaya naman inakala kong magiging maayos na ang lahat, lalo na nang magsidatingan na ang mga bisita ko at mga inimbitahan ng mga magulang ko na dumalo sa kaarawan ko. Halos lahat ng dumalo ay mga kakilala namin. Nag-umpisa ng kumain ng mga kaklase ko
at panay ang kwentuhan nila. Nakisali na rin ako matapos kong harapin ang mga bisita ng mga magulang ko. Habang kumakain nga kami ng mga kaklase ko, ay may nasipat ako sa di kalayuan. Sa kinauupuan ni Nanay Leti. Babaeng nakabistida ng puti na hanggang tuhod. Mahaba ang buhok niyang aabot hanggang sa balikat at nakatanaw lang ito sa akin habang nakangiti na para bang nag-aabang nalapitan ko siya. Pamilyar ang mukha ng babaeng yon, subalit hindi ko matukoy kung saan ko ito nakita o anong pangalan niya. Kahit nanginitian ko na ito pabalik, ay nakatingin pa rin siya sa akin. Kaya naman nagpaalam muna ako saglit sa mga kaklase ko na lalapitan ko ang babaeng nakikita ko. "Sinong lalapitan mo?" tanong ni Ana. "Yung babae. Ayun o, malapit kay Nanay Leti. Kanina pa kasi nakatingin sa akin. Saglit lang ha." Tugon ko at nakita kong nililiitan pa ni Ana ng mga mata niya para sipating maigi ang tinutukoy ko. Napatingin pa ito sa iba naming kasama na parang nagtataka. Dahil sa tinamaan ako ng hiya nang hindi lapitan ng babaeng nakita ko, ay tuluyan na akong tumayo sa kinauupuan ko at naglakad na patungo kila Nanay Leti na di kalayuan sa amin. Nang malapit na akong makalapit ay bigla na lang naglakad ang babae patungo sa may banyo. Sa hindi ko malamang dahilan ay sinundan ko pa rin ito, kahit na pwede namang hindi dahil ito na mismo ang umalis sa kinapwestuhan niya. Ngunit hindi ko mapigilan ang sarili ko na para bang may nag-uudyok talaga sa akin na sundan ito at alamin kung ano ang pangalan niya. Doon ko lamang kasi naisip na hindi ko talaga kilala ang babaeng yun. "Saan ka pupunta, anak? Huwag mong iwan ang mga kaibigan mo." Rinig kong wika ni Nanay Leti. Pero tagos sa kabilang tenga lang ito at nagmadali pa akong maglakad sa kadahilanang hindi ko na nakikita ang babaeng sinusundan ko. Nang dumako ako sa banyo, ay narinig kong nagsara ang isa sa mga cubicle doon. Kaya naman agad akong naisip na pumasok doon ang ginang na sinundan ko. Ilang sandali pa ay narinig kong para bang humihikbi ito at pilit na pinipigilan ng pag-iyak. Nakaramdam naman ako ng pag-aalala dito, kaya bahagya akong kinatok ang pinto ng kinaroroonan nito. Dahil nasa bandang likod na ang banyo, ay tanging alingaw-ngaw na lang ng ingay ang naririnig ko at may kadiliman na rin doon dahil sa mga nagyayabungang dahon ng punong kahoy na tumatakip sa liwanag ng kalangitan. Nang kakatukin ko na ulit ang pinto ng cubicle, ay bigla na lang itong bumukas at laking pagtataka ko nang makita kong wala namang tao sa loob nun. Dali-dali ko pang binuksan ang iba pang cubicle at sa maniwala kayo o hindi, ay wala talagang laman ang mga ito. Kasunod pa nun ay papalakas ng papalakas ang iyak ng naririnig ko. Kaya naman nilukuban at binalot agad ako ng takot. Lalo na nang biglang sumara ang pinakapinto ng banyo. Nang mapalingon ako sa pinto, ay doon ko nakita ang babaeng kanina ko pa sinusundan. Di magkanda abot-abot ang kabang nararamdaman ko ng mga sandaling yun at hindi na ako nakagalaw pa sa kinatatayuan ko. Hindi man ito duguan ay kapangit naman ang itsura nito na naaagnas na ang kalahating muka. Napapikit na lang ako dahil sa takot na nararamdaman ko nang dahan-dahan itong lumutang papalapit sa akin. Hindi ko talaga maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun dahil nilalamig ako ng pinagpapawisan. Nang maramdaman kong nakalapit na sa akin ng babae, ay mas lalo pa akong nakaramdam ng panlalamig at para bang may yumakap sa akin. Kasunod nun ay naulinigan kong may bumati sa akin at tinawag akong anak. Doon ko lamang naidilat ang mga mata ko at sa pagdilat ko ay bukas na ang pinto at nakita ko ang laylayan ng bestidang suot ng babae sa labas. Kaya naman dagli-dagli na akong lumabas at napahinto ako nang makita kong nasa malayo na ang babaeng sinundan ko
at nakatanaw ito sa akin. Sa isang kurap nga lang ng mga mata ko ay bigla na lang itong naglaho na parang bula. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ng mga sandaling yun ay parabang biglang nabuo ang pagkatao ko. Puno ng katanungan ng aking isipan nang bumalik ako sa parte kung nasaan nagkakasiyahan pa rin ang mga bisita namin. Masasabi kong yun na nga ang pinakamalungkot na naging kaarawan ko sa tanang buhay ko. Matapos kasi naming maidaos yun, ay kinulit ko si Nanay Leti at Tatay Dulpo na sabihin sa akin ang totoo kung anak ba talaga nila ako. Dahil hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman ang totoong pagkatao ko at ng babaeng nagmumulto sa akin. Doon ko nga napag-alamang ampon lang talaga nila ako at anak ako ng kaisa-isang kaibigan ni Nanay Leti na nagngangalang Tinay. Nang malaman ng aking ama na buntis si Nanay Tinay, ay tinakasan nito ang responsibilidad niya. Kaya naman naging sandalan ng tunay kong ina si Nanay Leti. At dahil nagkaroon ng komplikasyon ng pagbubuntis ni Nanay Tinay, kung saan kinailangan nilang pumili kung sino ang bubuhayin, ay mas pinili nitong buhayin ako. Sinakripisyo niya ang sarili niyang buhay para sa akin. Dahil ayon dito, mas may kakayahang magpalaki at mag-alaga ng bata si Nanay Leti kaysa sa kanya na walang pinag-aralan at kapos na kapos sa buhay. Samantalang si Nanay Leti ay dalaga pa lang, may kaya na ang pamilya. Wala naman nang nagawa pa si Nanay Leti kundi sundin ang kagustuhan ng kanyang nag-iisang matalik na kaibigan. Dalaga pa lamang din ay alam na ni Nanay Leti na hindi na siya pwedeng magkaanak dahil sira na ang matres dahil sa sakit na nagkaroon siya noong kabataan niya. At ang aksidenteng sinasabi nila ni Tatay Dulpo sa akin ay gawa-gawa lang nila dahil pilit nilang tinatago sa akin ang katotohanan nang sa ganon ay hindi ako masaktan. Nakaramdaman ako ng kaunting pagkadismaya dahil sa ginawa nila, pero hindi ko na sila nagawang sisihin pa. Pinilit ko na lang intindihin ang lahat ng bagay dahil kung tutuusin, sobra-sobra ang sakripisyo nila para sa akin na hindi naman pala nila tunay na anak. Makalipas ang ilang linggo ay inaya akong pumunta ni Nanay Leti sa lugar kung saan inilibing ang tunay kong ina. At doon ay humingi ito ng pasensya sa nagawa niyang paglimot sa kaibigan niya dahil naging abala siya sa pagpapalaki sa akin at pagsisikap na maibigay ang mga pangangailangan ko. Gaya ng naipangako niya ritong gagawin niya ang lahat para matustusan ang paglaki ko. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Mark. Hindi man gaanong nakakatakot, naway kapulutan niyo pa rin ito ng aral na kahit anong tago at sekreto mo ng isang bagay, pagdating ng araw ay lalabas at lalabas pa rin ito. Walang lihim na hindi nabubunyag. Muli, ako si Christina. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kasandata, maraming salamat po sa pakikinig ng kwento para sa araw na ito. Maraming salamat din po sa walang sawang pagsuporta at paghihintay sa mga kwentong inilalabas natin dito sa channel. Sana po ay patuloy niyo pong suportahan ang Sandatang Pinoy Horror Stories. Pati na rin po ang side channel natin na Mark Horror Stories. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, sana makapag-subscribe po kayo doon. Yun lang po. Muli, ako po si Mark. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po ay nagustuhan ninyo. Kita-kits po ulit tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat.